Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, na sa ika-10 tayo na linggo ng karaniwang panahon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayo na rin sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook, Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, patuloy tayong inaanyayahan ni Jesus na manampalataya sa Kanya kahit na sinasabi ng ibang tao na laos na ang salita ng Panginoon o masyadong itong mahirap unawain at sundin. Itinuturo ng inang simbahan na ang kaaway ay nasa ating paligid at nanunukso na tanggihan natin si Jesus bilang sinugo upang ipagkasundo tayo sa Diyos Ama. Manalangin tayo ngayon na magpatuloy tayo sa pagpatotoo sa Panginoon sa ating buhay. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa
lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalugan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna pong lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon niya, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon niya, "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tinanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa, may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat.
Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo kaming upang sa iyo'y matakot. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Iyaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinumang tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang, ililigtas niya sa kanilang kasalanan. Sa piling ng poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako'y may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman ko ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ay siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang pagpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob, bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, tayo may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat.
lahat ay natapos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, pag-uwi ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao anupat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga iskriba, dumating mula sa Jerusalem. Inalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian? Hindi manatili ang kaharian iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi manatili ang sambahayang iyon. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna siya ng taong iyon. Saka pa lamang niya malulooban ang bahay na iyon. Tandaan niyo ito. Maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi nila ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus na sa labas ng bahay at ipinatawag siya noon. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Aning ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna pang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ikasampo na po tayo na linggo ng karaniwang panahon sa taon B ng ating pagdiriwang. At ang ating pong paksa, kung inyo pong napansin, ay ating napakinggan ngayon sa ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, verso 20 hanggang 35. At ang pinakahuli na versikulo 35 ay sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid.
Ang tema po, ang paksa ng ating linggo ngayon, kalooban ng Diyos. Ang atin pong bagong tipan o New Testament, hindi po nakasulat original sa Latin. Nakasulat po ito sa luma na Grigo, na ang tawag ay Koinoko na Grigo. Sa Koinoko na Grigo, ganito po ang pagkasabi sa verso 35, kapitulo 3, Ebanghelyo ni San Marcos. Telema tu Theo. Telema, kalooban. Na nasali naman sa Latin, voluntatem Dei. Voluntatem, kalooban, Dei, Diyos. Pero dahil ang ating Panginoon ay isang Hudyong Hebreo, sa lumang Hebreo, tatlo po ang salita tungkol sa kalooban ng Diyos. May kaiba-iba po ang paggamit. Mitzvah ay ang kalooban ng Diyos sa pagsunod sa kanyang mga utos. Mayroon pong 10 utos. Ang tawag po dyan, mitzvah. Pangalawa, ratson. Ito yung kalooban ng Diyos na ikaw ay nabigyan ng biyaya ng Diyos. Kaya, ratson. At ang isa ay lev. Lev, nasa puso mo ang kalooban ng Diyos. Ang iyong pagtalima sa Kanya ay isinasa puso mo. Ang tawag doon ay lev. Tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon sapagkat itong tatlo na salita tungkol sa kalooban ng Diyos ay ating po makikita sa ating mga pagbasa kung inyo pong napansin. Ang unang pagbasa natin ngayong taon B ng ika-10 na linggo sa kanyang panahon ay mula sa aklat ng Genesis Kapitulo 3, verso 9 hanggang 15. Ito yung panahon na natukso ang unang mga tao. Ang unang tao ay pinangalan ng Adan at Eva. Mula po sa salitang Hebreo, Adama, hinango mula sa lupa. Eva, ang ibig sabihin ng Eva, ay version ng Aba, ibig sabihin ina. Siya ang ina. At ang demonyo, pagkahusay ng demonyo, ay pumasok sa isa sa mga nilikha na ahas at kinumbinsi si Eva na kakanin yung pinagbawal na bunga ng kahoy ng kaalaman tungkol sa kasamaan at kabutihan. At ipinasa ito kay Adan. At dahil dito, nakita nila ang kanilang kasamaan. Parang hubad sila sa harap ng Diyos. Kaya nagtago sila. Kaya tinanong ng Panginoon, bakit nagawa nila? Nagtuturuan isa't isa, parang sounds familiar sa atin na magturuan sa isa't isa. Iba ang sisihin. Sabi ni Adan, dahil sa babae. Sabi ng babae, dahil sa ahas. Kaya silang lahat ay sinasabi ng ating Panginoon, ito yung ating marinig sa ating unang pagbasa. Genesis Kapitulo 3, verso 15, na sinabi ng Panginoon, magkaroon ngayon ng pagkatunggali ng lahi ng babae at ng lahi ng ahas. Ang mga lahi ng ahas, iyon yung mga tao na laging nagmumura, may bisyo, nagsusugal, masama ang pag-iisip, mga kurakot. Yun yung mga lahi ng ahas. Yung lahi ng babae, ito yung nagkasala pero nagbalik loob. At dahil sa grasya ng Panginoon ay pinapatawad, ito yung lahi. Hanggang nagkaroon ito ng lahi ng Mahal na Birhen Maria na kung saan ang lahi ng Mahal na Birhen Maria ay kalinis-linisang lahi at ito ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. Upang atin pong may angkop ang sinasabi sa ating Salmo 129, versikulo 7, nagsabi,
na sa piling ng Panginoong Diyos ay nariyan ang kanyang pag-ibig at pagtubos. Kaya sa ating pangalawang pagbasa, sa pangalawang sulat ni San Pablo sa Korinto, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang versikulo 13 hanggang Kapitulo 5, versikulo 1, ay tungkol sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, na kung saan hindi na po sila dapat na manghihina ng loob gaya ng sinasabi ni San Pablo, bagkos ang kanilang pagtalima sa kalooban ng Diyos ay ang pagsunod, upang ang kanilang pag-iisip, ang lampuso, ay mapunta o masentro hindi sa mga bagay-bagay na makikita dito sa mundo, bagkos sa hindi makikita, na kung saan ang mga laman natin sa lupa, ang mga tinitirhan natin sa lupa na ito ay nasisira, mayroon po tayong tahanan. Mayroon po tayong pagkatao na hindi nasisira magpakailanman sa kalangitan. At ito yung kaligtasan na bigay ng ating Panginoon. At siya sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 3, nagtuturo, pero iba ang dating ng mga tao. Una, ang kanyang mga kamag-anak, sinasabi, naniwala sila na may nagsabing mga tao, ibang mga tao na walang ibang ginagawa, yung magbantay lang sa kanilang kapwa, at kung yung kapwa nila gumawa ng mabuti, kung ano-anong minamarites nila, nasiraan na ng bait. Tapos yung mga eskriba nagsabi, wala, nainalihan siya ng demonyo. At kung ano-ano pa mga sinasabi, kaya ating Panginoon nagsabi, kung ang nasa demonyo siya at nagpalaya siya pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo, di wala na sa ng demonyo, dahil kapag kamalaban-laban ang demonyo, ito ay wala na. Pero sinasabi ng ating Panginoon na noong kaunin siya ni Santa Maria at kanyang mga kamag-anak, dahil nasa labas, kaunin na siya. At sinasabi niya, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sinasabi niya, yung tumatalima sa kalooban ng Diyos. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Parang hindi makatanggap yung iba. Hirap talaga. Pero ganon, at kung sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng malakas sapagkat tayo po ay biyayaan ng ating Panginoon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Iniibig tayo ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. At mahal tayo ng Diyos at dahil dito kinakailangan tayong tumatalima sa Kanya. Ang pagtalima ay una, pagsunod sa Kanyang mga utos na atin pong mabasa sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomy Kapitulo 5, yung 10 utos. Pangalawa, ito po ay ang ating pagpasalamat lagi sa mga biyayang natanggap sa ating Panginoon. Ratson, kalooban po yan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon na nagbubuhos sa atin, nagbigay ng biyaya na kahit hindi natin ito pinapansin. At pangatlo, naway sa puso natin, maghahari ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na nausuran ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa mga nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga tinatawag sa buhay na walang hanggan. Amen.
Minamahal ko mga kapatid, nalangin tayo sa dakilang Ama upang patatagin ang panampalataya natin sa Kanyang anak, upang magpasya tayong gawin ng kalugod-lugod sa Kanya. Sabihin po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, ang mabuting balita ng buong kagalakan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Masigasig nawang tuparin ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin sa mga mamamayan at iwasan nawa nila ang magpanukala at magpatupad sa mga batas na yumuyurak sa buhay at dignidad ng tao at kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Talikdan nawa ng kabataan ang kultura ng kamatayan, materialismo, kasinungalingan, at pangmadali ang kasiyahan, at matagpuan nawa nila ang kagandahan ng kapayakan at mga espiritual na bagay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsumikap nawang higit ang mga relihiyoso at relihiyosa sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pakinggan mo ang iyong mga anak na pinagbubuklod mo sa banal na Eucharistia. Naway lumago sila sa pag-ibig mo. Sa tulong ng anak mong si Jesucristo, naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsupo muna pong lahat. Magsupo po ang lahat. Manalangin kayo batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayin mo at kalugdan ng paglingkod naming ginagampanan, upang ang aming inihain ay iyong marapatin, at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon sa dakilang pagtubos niya sa amin. Ang kasalanan at kamatayan ng aming pasanin ay pinalikat niya upang kami palayain at itampok ang iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang parit haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsalud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlayan na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo yung panampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa mayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi naman sa aming nagawang pagsuway.
at magdulot naman sa iyong mga kinalugdan sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon na po, busbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na busbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sa mayo. Mahal na pong Isus Nazareno, inagpasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan, pakinggan mong kailangan ng angka na nagsusumamo sa iyo, makamtanaw nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan minutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito, naway maalala ng pangako lang sa binyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.